Magandang umaga mga ka-happy hour. At narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Mga source ng nag-leak umano na extrajudicial confession ni David Tan Yao, pinatutukoy ng PNP Chief. Base sa inatasan ni Philippine National Police Chief Police General Romel Francisco Marbil ang Directorate for Intelligence na tukuyin at papanagutin ang sinasabing source ng umano'y leaked extrajudicial confession ni David Tan Yao. Ito'y makaraang maisa publiko umano sa ulat ng isang media outlet, ang sinasabing kopya ng extrajudicial confession ni Yao, na nagtuturo sa anak ng negosyanteng si Anson Ke, aka Anson Tan na si Alvin, sa pagdukot at pagpatay sa sariling ama. Ayon kay Police Regional Office 3 Director at concurrent PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo, bukod sa sinasabing extrajudicial confession ni Yao, walang ibang ebidensyang direktang nag-uugnay kay Alvin Ke sa krimen. Una rito, sinabi ng abogado ni Alvin Ke na si Attorney Kit Belmonte, na labis nilang ikinagulat ang lumabas na balita sa telebisyon, ukol sa pagkakadawit ng kanyang kliyente sa kaso. Lagi aniyang bukas ang komunikasyon ng pamilya Ke sa mga pulis, at ibinabahagi ang anumang impormasyon na makatutulong sa ginagawang investigasyon. Kaya naman, sinabi ni Fajardo, na labis ding ikinagalit ng PNP Chief ang lumabas na ulat. Wala po tayong nilik na anuman na any extrajudicial confession. We are not stupid enough para ilabas po ito. Katulad ng sinasabi po nila, na stupid po kami lahat para ilabas po yun. Hindi po kami ang naglabas nun. The Chief PNP is very mad. Galit po si Chief PNP. Kung sino po ang naglabas niyan right here, right now, sabihin niyo po yung pangalan, kakasuhan po namin at i-dismiss po yan sa serbisyo. Samantala, AFP, planong maglunsad ng bagong strategic command na tututok sa mga joint military exercise. Binubuo na ng Armed Forces of the Philippines ang bagong Strategic Defense Command na planong ilunsad ngayong taon. Ang naturang command ang tututok sa mga joint military exercise kasama ang militar ng ibang mga bansa na kaalyado ng Pilipinas. Paliwanag ni AFP spokesperson Colonel Francel Padilla, na mismong si AFP Chief of Staff Romeo Bronner Jr. ang nag-utos sa pagbuo at tuluyang pagtatag ng naturang command. Layunin nitong magkaroon ng hukbo ng mabilis na reaction time sa anumang posibleng mangyari. Bagaman wala pang timeline kung kailan tuluyang ilulunsad ang bagong command, sinabi ni Padilla na magiging operational na ito ngayong taon. Bukod dito, isinasapinal na aniya ang istruktura ng naturang unit, kasama ang mga magiging miyembro, leader, at kabuoang composition nito. Plano ring gamitin dito ang Fusion Triad model na nagsasama sa konsepto ng intelligence, civil-military operations, at military operations. Sa pamamagitan nito ay inaasahang magkakaroon ng mabilis na decision-making na pangunahing hinahangad ng AFP. Ayon kay Padilla, sasailalim muna ito sa provisional phase bago tuluyang opisyal na itatatag. Aniya, ang anumang military unit na bubuuin ay dapat munang sasailalim sa masinsinang pagrepaso upang maging akma sa pangangailangan ng sandatahang lakas. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 10 AM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.